Siyempre po, bago tayo magpatuloy ay hayaan niyo po munang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay lagi kayong nasa maayos na pangangatawan, walang sakit, walang problema sa buhay. At lalong higit, mailayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan dahil baka mahawa kayo ng mga kadimunyuhan ng mga animal na yan. Ayan po, at sabi ko nga po ay yun, at yaman din lamang na ipaabot ko ng aking mapagpalang pagbati. Bago po tayo magtuloy-tuloy ay nais ko po munang konting introduction lang po. Ayan. At lang po muna tayo, para sa ganun ay masaya po ang ating buhay. Kasi hindi po magiging masaya ang ating buhay kung wala tayong music, ika nga. At ayan. At siyempre, at hanggat nandyan po yan ay kasi idol ko po ito. Idol ko po kasi ito. Kaya wag na po kayo magtaka kung bakit lagi kong nilalagay po yan dyan. Idol ko po kasi yan. So, ayan po, at ayun, at sabi ko nga po ay kung muna tayo, magsaya-saya muna tayo, at para sa ganun ay tanggal ang problema sa buhay. Hanggat hindi tayo nagiging masaya, hindi po matatanggal ang ating problema. Ayan. So, nasa na ba yun? Ay, nako, nawawala. Okay, sandali lang po. Nandito lang yun. Hindi naman mawawala yan dito. Ayan. So, kaya po, huwag po kayong aalis. Dahil sisiguraduhin ko po na dito po sa kalagitnaan hanggang sa katapusan ng ating bidyong ito na mapapanood ninyo ay kung hindi kayo magkaigit-igit, magkandaihi kayo. Ayan, abangan ninyo yan. Huwag kayong aalis, panoorin nyo mabuti, at para sa ganun ay masubaybayan ninyo ang lalo ito. Kaya ko nilalagay dito, sabi ko nga po, idol ko yan eh. Ito na po. Ay, kulang. Kulang. Yes! Yes! Kala nyo sila may mikropono, ha? Wala pong alis.
Magkaterno ba kami ng microphone? Ay. Ayan, okay? So, sige po, at Kwan. I love you, Mom. Yaman din lamang at natapos. Aha. Okay. Mamaya na po natin kanyan. At tanggalin na po muna natin ito sa ngiwi. Baka po ay mangiwi na rin kayo. Nakakahawa ito eh. Itong ngiwi na ito. Tanggalin na rin natin itong mikroponong ito at tinirnuhan ko lang naman mikropono niya. Ayan. Okay. Para maganda yung usapan natin, didi muna. Ayan. Para maganda. Kasi hindi magiging maganda yung usapan natin kapag hindi tayo nakadidi, ika nga. Ayan. Aha. Okay. Kung isang araw po ay aking pinalalahanan na ito si Uncle BBM na tumigil na. Tumigil na sa kasasalita kasi habang marami kang sinasabi, Uncle, mas lalo lang lumalabas yung katangahan mo. Sa totoo lang po. Ha? Ako, sabi ko sa iyo, kaya ko lang sinasabi ito, pinapalalahanan lang kita. Ha? Dahil nga ako ang nahihiya para sa iyo, minumura ka na eh. Huwag ganun, Uncle. Sinabi ko na, itikom mo yung bibig mo. Dahil hanggat hindi mo tinitikom yung bibig mo, nako, aywan ko, talagang ako ang nahihiya sa iyo. Hindi lang yung kaing-ingan mo yung lumalabas, katangahan mo, kabubuhan mo pa. Di ba? Ako, nakakarindi ka na. Nakakarindi ka na. Tuloy, napapadidi na lang ako sa iyo. Ewan ko. Talagang kon. Wala na akong masabi. Mamaya na po natin puntahan yung yung bumirada na naman. Pero ang pupuntahan po natin itong pong mga dilawan. Kaya po ako nagsuot ng dilaw. Dahil kung inyo pong naalala itong mga dilaw, yan po yung ang mga naka-membro po dyan, Chiel Jokno. Yan. Yan po ba yung sinasabi ni President Duterte na parang ngipin daw ng kalabaw yung ngipin niya kalalaki? Yan po si Chiel Jokno. Bam Aquino, Mar Rojas, itong si Kiko Pangilinan. Yan po yung mga original pong mga dilaw ito. Pero, ang ginawa po nila ay nagkuhan po sila eh. Dinaon po nila na mag-convoy doon sa may piestahan po. Hindi ko po alam kung saan itong piestahan na ito. May piestahan po. Pumunta sila doon sa piestahan. At nag-convoy sila. Nag-convoy. Alam niyo po ba nangyari? Mariusip. Ha? Sinalubong sila ng mga tao at ang sigaw ng mga tao, Duterte pa rin. Itong si Chiel Jokno, lumabas tuloy yung ngipin niya, lalong lumaki yung mga ngipin niya. Di ba sabi yan President Duterte na parang ngipin daw ng kalabaw yan, ngipin yan. At para wala po kayo masabi, ito po yung ito po yung mga tinaon nila doon sa sa piestahan po. Yun po ang tinaon nila. So, grabe at
nakangiti na lang din sila kasi nga hindi naman sila maporma. Duterte talaga sinisigaw ng tao. Ayan. Yan po. Inday Sara! Oh. Peace, peace! Inday Sara! Duterte! 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 Ayan, isa pa. Inday Sara! Duterte! 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 Grabe, ano? Peace, peace! Anyway, ayan po. Napanood nyo na po at imagine mo, tinaong kasi nila na pumunta doon sa isang pistahan na mag-convoy sila. Akala nila papansinin sila. Sa halip na pinansin at talagang ininsulto talaga sila. Talagang kung ito yung ito yung mga dilaw. Mga dilaw color yan. Kaya ako nakadilaw din. Nakakakonsume itong mga taong ito. Ha? Grabe ha. Pero talagang kung lang yun, nakakakon lang. Mapapadidi ka na lang talaga dito sa mga taong ito. Lalo na diyan kay Kwan. Kay Uncle Bongbong. Mamaya po, mapapanood ninyo. Pero yung panghuli po nito, dalawa lang po yung kahihinat na ninyo. Either mag-igit-igit kayo o maihi kayo. Mapapakuan ka talaga. Didi ka dito sa mga kwan ito. Imaginin mo. Nakabalita lang sila ng pista doon sa ganito. Hindi ko alam walang nakalagay Ayun, ang kwan, sinalubong sila ng mga tao na Inday Sara ang kwan. Sige, isa na lang. Inday Sara! Duterte! 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 Peace, peace! Oh, ayan po. So, imagine, grabe talagang nakakahiya. Pinagpipilitan nila yung mga kanila, yung mga gusto nila, nakakala naman nila gusto pa sila ng tao. Wala na, matulog na lang kayo, maniwala kayo sa akin. Ang gawin nyo, bumili kayo ng bibiron. Yan, ganun. Tapos, humiga kayo. Sabay-sabay tayong magdidi na lang. Pero ito ang nakakahiya. Dahil sa nagbida-bida na naman to si Tito Bongbong, ay, ayun, giniba na naman ni Boss Dada. Grabe Ito, panoorin nyo lang po. Para lang maintibakan ninyo. Paano ba? Dugo, etc. na ikinadismaya din ng kanyang mga kasamahan. Yan. Na ang sinasabi nga nito ni Erwin Tulfo na he is not for negative campaigning. Kasi yung ginawa ni Bongbong Marcos is a negative campaigning. Mantakin mo, wala na nga silang mga plataforma. Wala na kayong plataforma, nanira pa kayo ng kapwa niyo, mga hayop kayo. Sabi nga, if you can beat them, ganun ang moto. Ang moto ng alyansa ng mga bagong magnanakaw sa Pilipinas, ang moto nila, if you cannot beat them, drag them down. Ganun. So gigil na gigil. At kinaumagahan, nag-retract naman to si Tanga. Sabi nga niya na maraming mga masasakit na salitang na bitawan, pero umaasa daw siya na pag natapos na ang halalan, ay babalik na sa dati. Ulul! Tanga ka ba?
Matapos nyo kamkaming lahat ng kayamanan ng Pilipinas, nangangarap ka pang mabalik sa dati. Yun! Tapos ka makapagsalita ng kung ano-anong kabulastugan. O ngayon, pakinggan natin yung pangalawa niyang. Ito, dapat magaling ka na dito, Bongbong, ha? May practice ka na nung una, dapat mahusay ka na dito, dapat wala ka nang mali-mali, ha? Mas magaling pa ako sa'yo mag-speech. Wala pa akong listahan. Ako, nagbablog ako dito, wala akong binabasa. Oo, ako, impromptu ako. Pagka pinlay ko dyan, doon ko nire-reactionan. Hindi ako yung parang nawawala ng sasabihin, tapos nagbabasa-basa, nagbo-bullet points. Wala akong ganyan. Ako, pag nag-react ako, organic, kung ano yung galing sa puso, yun ang lumalabas sa bibig. Walang pos-pos. Dire-diretso, no dull moments. O ito, pakinggan natin ang bagong speech na itong presidente nating mayabang. Akala mo may naabot na sa buhay ang hinayupak. Ay kahit na lahat ng atensyon po natin ay nakaharap dito sa ating mga magigiting na senatoriable, Nako. ay huwag po natin kakalimutan, may halos 18 at 200 na iba't ibang kandidato na sa lokal, mula sa governor, sa congressman, hanggang sa sangguniang bayan. At nabanggit ko po yan dahil pagmamalaki ko na ang alyansa lamang ang samahan na kumpleto ang kandidato sa Nako. bawat pwesto na tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national. Ano naman? Anong putang ina maitutulong sa bayan ng hinayupak na pagkakakompleto nyo, mga kupal kayo? Ano may tutulong sa bayan? Ano naman kung kompleto? Kompleto nga, puros naman mga kawatan. Kompleto nga, puros naman mga magnanakaw. Kompleto nga, puros naman mga sindikato. Kung tanginaanin namin, kahit lilima lang sana, okay lang. Kahit hindi kayo makakompleto, basta magtatrabaho kayo ng matino. Ikaw nga mismo na pinuno nila, hindi ka nagtatrabaho ng matino. Sino pang gagong manoloko yung boboto dyan sa mga kandidato nyo? Ulul. Ang ina mo, 20 pesos na kilo na nga lang ng bigas, di mo pa magawa. Magtatrabaho ka na nga lang ng matino, di mo pa magawa. Mag-i-speech ka na nga lang ng maayos, di mo pa magawa. Eh di sigurado, mga tanga rin yung mga kandidato nyo, nakakompleto kayo ng mga tanga. O, diretso. Hanggang sa pinakamaliit na bayan na Sangguniang member. Yan po ay dahil kayo na Hoy, ang inang yan. Nauutal na. Ayan, nauutal na. Grabe. Talagang mapapadidi ka na lang dito sa mga na ito, mga bangag na ito. Ha? Ayan. Mapapadidi ka na lang talaga eh. Mga bangag talaga. Yan ang sinasabi ko, Angkol, na dapat yan, istipliran mo na yung bibig mo dahil habang nagsasalita ka, minumura ka ng tao. Kagaya niyan, di ba? Dahil nga kasi, wala ka sa lugar magsalita. Anyway, ito pa mga kababayan, hindi ko lang po ma-play dyan yung sa PhilHealth. Ngayon, galit na galit po yung tao, hindi ko lang po ma-play. Ewan ko kung bakit hindi ko ma-play. Grabe. Kailangan daw na mag-ingat kayo o di kaya pagka nagkasakit kayo, kausapin daw ninyo yung mga sakit ninyo na wag muna kayong magkasakit dahil simot na po talaga ang pira ng PhilHealth. Yan po yung sinasabi nitong mga grupo po ito ng mga nag-opisina. Wala na raw po talagang kapira-pira, simot daw po talaga. Grabe. Risa Hontiveros, nasaan ka na? Ipaliwanag mo yung PhilHealth na yan. Ilang bilyon yung kinurakot mo rin dyan sa PhilHealth. Ha? Kayong administration nitong Marcos na ito, ha? Di ba't itong si Tunying ay kaalyado ninyo ito at malapit ito kay Lisa? Pero anong sinasabi niya? Kumbinsido siya
na talagang talamak ang nakawan sa administrasyong Marcos na ito. Itong tambalos-los na ito na walang ginawa kundi magnakaw sa bayan, tuloy pa rin ang pagnanakaw nitong hayop na ito. Hindi na lang sana mag-igit-igit tong hayop na ito hanggang sa panghinaan na. Nakakapanginig kayo ng laman. Dati-dati hindi ako napapadidi, pero ngayon napapadidi na ako dahil sa inyo mga buwisit kayo. Ang kakapal ninyo. Imagine ninyo, ililipat ninyo yung budget dyan sa AX na yan, sa kay akap-akap ni Romualdez ito. Okay lang po sana yon kung totoong ipinamamahagi nila sa tao. Ang problema nga po nito, sasabihin 5,000 ang ibibigay sa mga tao, pero ang nakakarating lang po 500 lang. Pahirapan pa. Hontiveros, isauli mo yung pira ng PhilHealth. Ikaw, Romualdez, isuka mo yung pira ng PhilHealth. Kung hindi, padididiin kita ng baygon. Nakakapanginig kayo ng laman. Alam nyo ba mga kaibigan, 2 years ago, noong itong si Kaper Silapid ay nabubuhay pa, ibig sabihin po, sariwang-sariwa pa po yung pagkakaupo nitong si Marcos. Pero mayroon agad siyang nalalaman. Mayroon agad siyang isiniwalat. At yun po ang dahilan kung bakit ito iniligpit ng ganun-ganun na lang. Tapos, ang isinit up itong si Bantag na walang kinalaman, samantalang kayo ang nagpagurgor dito kay Persilapid. Dahil dito sa expose ni Persilapid, buisit kayo. Ito. Si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Yan. Hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po. Nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hayop killer. Yan ang nakapaligid. Kaya makikita na ninyo maaaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan. Si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po. Nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hayop killer. Yan ang nakapaligid. Kaya makikita na ninyo maaaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan. Si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po. Nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hayop killer. Yan ang nakapaligid. Kaya makikita na ninyo Yan po. 2 years ago pa po yan. Noong ibinulgar ni Kaper Silapid yan. Pagkatapos po niya sinabi yan, hindi po inabot ng 1 linggo. Inambos, pinatay itong si Kaper Silapid. Ano nga ba yung sinasabi ni Maharlika tungkol dyan sa mga smuggler? Totoo lahat yung mga sinasabi ni Maharlika. Yan mismo, Kaper Silapid. Alam na alam ni Kaper Silapid. Noon pa yan, bagong upo pa lang si Bongbong. Mga na yan, yung mga sindikato dyan sa gambling yan. Tapos ngayon,
ang pagdidiskitahan nila at pinapatawag niya sa Quadcom na yan yung mga vlogger daw na bayaran ng pugo. Na samantalang anak pala ni Lito Lapid yung nagpatakas nitong mga incheck na ito. Kita nyo na. Pero Risa, bakit hindi mo iniimbestigahan yan? Selective ka. Isa kang ungas. Sa halip na sagutin kita, hindi na lang. Sa katunayan yan, mga kababayan, ang laki ng gusto sa akin yan, naglalaway nga yan. Pero, hindi, ayaw ko. Magdidi na lang akong ganito kasi siya ang dididiin ko. Mga vlogger ang pinagdidiskitahan nitong mga bullshit na to. Ha? Pero, hindi nila ngayon mapatawag yung anak ni Lito Lapid. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Anyway, sabi ko nga po, mapapadidi na lang tayo sa konsumisyon dito sa gobyernong ito. Wala nang matino. Kahit kailan hindi ka na makakita ng matino dito sa mga hayop na to. Didi na lang. At ito, para matanggal muna yung natin. Ito na yung sinasabi ko na handaan nyo yung arinulan nyo. Ha? Pero bago pala yan, ito muna, yung kay Makata ng Bayan, kay DM. Ito muna. Wala nang intro, pasok! Wala sa bansang mahal ang bigas, mahal ang gas, pamasahe mataas, di patas ang batas, Presidente Mandurugas, Pilipinas! Ito ang House of the Crocodile. Nandyan ang buhaya, nandyan ang Dracula, nandyan ang Bakulaw. Kahit matalo pa tayo next election, hindi na tayo loge kasi marami na tayong nanakaw. Kaya tuloy lang ang paninira at pagkampi sa halimaw. Alam ko hindi tayo mananalo sa eleksyon pero at least hindi na tayo loge. Marami na tayong nanakaw. Pag wala na tayo sa posisyon, ginto na ang ating ikaw. Sabi nga ng isang congressman, wala akong pakialam kung vice-presidente ka. Basta ako sisirain kita. Kasi dito ako kumikita. Kung si Stella Kimbo ay may milyon-milyon na relo, si Abante naman hindi magpapatalo dito. O Abante, pakita mo! Ang mga Pilipino raw ay may lahing magnanakaw. Music, ala ng intro, pasok! Wala sa bansang mahal ang bigas, mahal ang gas, pamasahe mataas, di patas ang batas, Presidente Mandurugas, Pilipinas! Yan. So, yun po ang tingnan nyo, pati itong batang ito, alam niya yung mga nangyayari sa bansa. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Grabe. Ito yung gobyerno nakita ko na hindi lang man kasing kapal ng balat ng talaba ang mga mukha ng mga nandyan. Para pang mga adobe na double barrel. Yan. Ganyan ang mga mukha nito. Pero, wag na po tayo magtatagal. At doon po pala sa John Birana Vlogs ay manood po kayo tuwing alas 12 ng tanghali dahil doon po tayo magrarapol at malayan po ninyo yung inyong mga pangalan ay nandoon ay baka sakaling kayo po ang mabunot natin. Dalawa ang ating binubunot doon kaya wala po kayong gagawin. Mag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Ganon din po doon sa John Birana Vlogs. I-screenshot nyo po yung inyong katibayan na pag-subscribe kayo. Tapos i-send nyo po doon sa Tariq Hassan Mirza.
Kung hindi na po ninyo alam, doon sa John Birana Vlogs, panoorin niyo po yung part 1, part 2, part 3, malalaman na po ninyo kung paanong sumali. Ayan. At bago po yan, para matapos na po tayo, ito na po yung huli nating ibibigay sa inyo. At ito naman po ay, ayan. Paano ba? What kind of thinking that, Mr. Ayan. What kind of thinking that, Mr. Chair? It's the right thinking. I don't believe in you. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? I'm asking the ICC to hurry up. This issue has been left hanging for so many years. Matagal bang baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Am I that stupid? Yari kayo. English yan. Ha? Ang Tagalog dyan is ganun, ako gagago. Ha? Abogado ako, fiscal ako, ganun ako gagago. Ano kayo? Reported lamang po na namatay reported na namatay ay almost 20,000 to 30,000. So, were you disappointed on this, Mr. Kulang. Kulang. No. Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Yari. Ano ka? Ano kayo ngayon? Papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Sampaling ko siya sa publiko. Ha? Hindi, wala naman. Ngayon na. Ha? Kung persona, hinapitan niya ako. Ha? Kinamayan pa niya ako. Ha? So hindi niya ako kilala. Wala na kasi wala ko hindi mo kilala. Ayun. Bago na raw kasi yung herdo niya kaya di na nakilala ni President Duterte. Hi! Ano kayo ngayon? Ha? Bali ngayon ang mga buto ninyo sa kahihiyan. Kasi mga tanga kayo. Bullshit kayo. Mga gunggong kasi kayo. Imaginin mo. Sasagutin mo ng yes or no. Ay katarantado ka pala, Brosas eh. Ito, may isa rin may gusto sa akin yan eh. Kaya lang, wala. Hindi ko type. Wala yan. Eh kung si Amy, hindi ko nga pinansin yan eh. Oh. Tapos ito pa. Si Risa, itong si Kona ito, isang MPE na ito. Nako, didi muna tayo. Didi na lang ako. Anyway, joke lang po yan ha. Baka seryosohin nyo. At, ayan po, dito na po nagwawakas ang ating showing. Ipinakita ko lang po yung mga katangahan nitong mga nangyayari dito sa ating bayan. Kagaya lamang po yung tinaon nila yung pista, ewan ko kung saan yung pista, tapos nag-motorcade sila, akala nila mapapansin sila. Sinalubong lang sila ng Inday Sara. Ayan. So, muli po, maraming salamat sa inyo. At doon po sa may mga sakit na mga subscribers at mga followers ko, sana, Panginoon, pagalingin mo na po sila. Maraming salamat, Panginoon. At, siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito kapag tapos ka magdaldal? Ayan. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.